So, ayan. Um, and because of that, pati yung aking baby, enjoy na enjoy din po niya ang kanyang healthy breakfast na shake and aloe. As in, yan po yung kanyang breakfast talaga. Ginawa kong routine sa kanya. Kasi nung nagbubuntis ako, ginawa ko rin routine yan. Until now, na nagbe-breastfeeding siya, routine ko na rin sa kanya. And sobrang love na love niya. Pag nakikita niya na yung dede niya na merong shake, ayan, talagang excited na siya. And of course, um dito sa nung nakilala ko si Herbalife Nutrition, nag-attend ako ng isang event na tinatawag na Herbalife Opportunity Meeting. So, doon pala nakita ko na pwede ko pa palang mas ma-enjoy yung product at a discounted price. So, nung nakita ko yung marketing plan na meron pala doon yung tinatawag na supervisor, that's 50% discount. Sabi ko, uy, galing ah. Kasi pag 50% ako, mas makaka-less ako dun sa pagbili ko ng products. Para siyang buy one, take one ko sa tutuusin. So, ayun, talagang ginol ko siya. And amazingly, ang dami palang pwedeng maging benefits pag ikaw po ay supervisor or yung 50%. Kasi hindi lang po yung may enjoy mo yung products at higher discount and at the same time, nakaka-attend ako ng mga training na pwedeng mas mag-lead sa akin sa growth ko, sa sarili ko, and para makatulong pa ako sa more people sa ating community. Kasi nakita lang nila yung result ko. Amazingly, hindi ko na kailangan magsalita. Sila na mismo lumalapit sa akin. And hindi lang po yung sa training, pati po yung travel. Kasi actually po, as a nurse, hindi po talaga ako makapag-travel dahil ang hirap magpaalam. But because of Herbalife Nutrition, first time na matataka ng aking passport going to Thailand that time, nung first time kong makalabas ng bansa. And nag-attend po ako dito itong pinaka-big event ng Herbalife Nutrition na nung nakita ko talaga yon ay, grabe, ang dami palang umiinom ng shake. And take note, coaches lang po yun. Wala pa yung mga customers nila nakasama namin that time. So, grabe talaga. Kaya nga, 5 million shakes a day ang nakukonsume worldwide. Imagine mo yun, di ba? And by that, nakatulong din siya sa akin as a supplemental income. Kasi, example lang, this morning, pagising ko, may umu-order, isang set. Remember sabi ni Ate Cecil, yung isang aloe tea shake na healthy breakfast pack is worth 5,000 plus. So if I am 50%, meron na akong 2,500 nakita doon. So amazingly, yan nga pagising ko lang, ayan, meron na akong income. Hindi pa ako lumalabas ng bahay noon. Tinextan lang ako, nabibili siya. Okay, so why not try? As the person na nag-invite sa inyo, paano nga ba ma-achieve? Or paano nga ba maging member dito sa Herbalife Nutrition? And because of this community, the Virtual Nutrition Club, amazingly guys, iba rin yung nasa face-to-face, iba rin yung nasa online. Kasi sa face-to-face, medyo may limited talaga. Limited yung kung sino yung makakausap mo, makikita mo. Pero sa online, dito sa Virtual Nutrition Club, worldwide po ito. As in, pati mga customers ko from ibang bansa, sa Amerika, sa Italy, sa Hong Kong, nakikita-kita kami dito sa Virtual Nutrition Club, sa community na ito, na sobrang happy, sobrang positive. Kaya guys, attend lang po kayo every single day dito, Tuesday to Sunday. Marami po talaga tayong matututunan and mas may enjoy natin ang buhay natin with this community. Okay, so by that, enough with my story. So punta na tayo sa ating topic for today. So ang topic natin today is the difference between prebiotics and probiotics by Susan Bowerman. Ayan nga po. So, ano nga ba ang difference nitong probiotics and probiotics? Narinig ko nga kanina, sabi nga daw ni isang kasama natin dito is about robotics. Hindi pa naman siya doon. Pero about siya sa loob ng katawan natin na tinatawag na mga good bacteria. Ayan, good bacteria. Ano kaya yun? So, sabi nga nito, when it comes to digestive health, you may have heard about the probiotics and prebiotics. So, para sila ay importante para i-support yung ating health ng ating digestive system. Pero particularly, that of the microorganisms that live sa ating mga tiyan or ating digestive system, also known as the microbiome. Yan nga po. So, in simple terms, ang probiotics, yan nga po, they are the good bacteria. Ayan. So, huwag tayong matakot minsan sa bacteria. Minsan meron din palang may dudulot dito na maganda. Ayan. So, balik lang po muna tayo sa last slide po. Ayan, thank you po, Coach Berlin. And while the prebiotics, sila naman po yung mga foods na nagpro-promote ng growth ng bacteria. So sila yung tumutulong para lumaki ng maayos yung bacteria, yung good bacteria na pinasok natin. So,
how the gut microbiome supports your health. Did you know that our digestive system does so much more than simply processing and extracting the nutrients sa ating foods? In fact, ang gastrointestinal tract natin, they are called the second brain. O, di ba? A complex system that sends and receives all kinds of information papunta at pabalik sa ating first brain. Dito. So, second brain natin yung chan, first brain yung dito sa may ulo. So, sabi dito, pero kapag ang signal na nai-travel sa ating first brain ay magulo, kumbaga naliligaw-ligaw yung mga signal or yung mga information na dapat diretso lang sana. This is something you probably experience in the form of a gut reaction. So, kunyari, stress ka, anxious ka, ayan, yung may signal ng ating gut brain or yung ating digestive system sa ating brain, pwedeng magkaroon ng problema. So, pwedeng parang makakaramdam ka na parang umiikot-ikot yung tiyan mo, sumasakit yung tiyan mo, para kang bloated, para kang nasusuka. Di ba pag ano tayo, pag stress tayo, or parang kinakabahan tayo. Parang ako right now, parang kinakabahan pa rin ako kasi kahit kapag nagipag-usap ako dito sa online, meron pa rin. Parang ngayon, parang feeling ko, parang gusto kong mag-poo, parang ganyan. Yun yung mga nararamdaman natin kapag mali-mali yung signal na ita-travel ng second brain natin going to the first brain natin. So for this reason, it is important talaga to promote the growth of good bacteria sa ating gut, and the microbiome is microbiome is an entire ecosystem comprising trillions of diverse organisms. Ibig sabihin, iba't ibang klaseng organismo. Bacteria man yan, fungi man yan, or viruses yan. Yan yung tinatawag na microbiome. And ang primary function po ng microbiome is to break down dietary fiber. Kasi ang katawan po natin, wala po yan or wala po yan ability para mag-break down ng mga dietary fiber. Ayan, para maano nyo yung dietary fiber. Take note nyo yan. Kasi pag-usapan natin sa next topic, sa mga next discussion. And in addition, ano pang ginagawa pa ng microbiome natin maliban sa siya yung nagbe-breakdown ng mga dietary fibers is that it supports the health of your immune system. So, importante rin talaga na healthy ang tiyan natin or ang digestive system natin para maging malakas ng immune system natin. And it helps also tanggalin yung mga foreign invaders, yung mga hindi kailangan na mga organismo sa katawan natin na nagbibigay sa atin ng sakit. And it also helps us para i-manufacture yung mga essential vitamins and minerals sa kailangan ng katawan natin. And of course, with so many important ng roles ng microbiome sa pag-protect ng ating health, it also increased the attention of the role that diet plays in maintaining the health of your microbiome. So kailangan talaga na healthy ang ating diet. And the foods you put into your system had a big influence in maintaining a healthy balance of the microbes in your gut, which in turn helps you two brains to work optimally together. Okay, so next slide po, we have, pag-usapan mo natin yung prebiotics. So ano nga bang prebiotics? So ang prebiotics po, sila po yung compound na makikita sa mga high fiber foods na kinakain natin. Yan, so ang prebiotics, take note ha, they are the compound of many high fiber foods na kinakain natin. So, yan nga, sabi ko nga kanina, meron tayong kulang tayo sa ability para i-break down yung mga certain carbohydrates, fiber na kinoconsume natin like fruits, vegetables, and whole grains. So ang microbiome, yung kaninang diniscuss natin, sa ating gut, they are more happy to do that for us. Para tayo mahirapan, di ba? So, ayan nga, ang prebiotics din, isa rin po yan na nakakatulong para sa healthy growth and activity ng good bacteria na pinapasok natin sa ating katawan. So, sa prebiotics din, 'di ba, fiber nga sila, 'di ba? Sila yung mga fiber-rich foods na kinakain natin. And take note po guys, ang fiber po may dalawang klase yan, the soluble and insoluble. Ang soluble, sila po yung soluble fiber, sila po yung nag-absorb ng water. Ito po yung klase ng fiber na sila yung nagme-maintain ng magandang movement ng bowel movement natin. Yung magandang flow ng bowel movement natin para hindi tayo constipated.
Okay, take note na, yun ang soluble. Ang insoluble naman, hindi siya nag-absorb ng water. Pero ang ginagawa nito, siya yung nagbibigay ng bulk. Kumbaga siya yung nagbibigay ng forma sa stool natin. Stool is yung ating poop stool. So stool ang tawag na natin para hindi masyadong disgusting yung ano niya, no? Siya yung nagbibigay ng forma, yung insoluble fiber, para hindi naman tayo makaranas ng diarrhea or hindi tayo makaranas ng constipation. Para maganda. Kumbaga solid lang siya. Soft solid na form ng stool na meron tayo. So kailangan meron soluble at insoluble fiber. So pero doon tayo muna sa soluble kasi ito talaga yung ito yung tinatawag nating prebiotics, yung soluble. Okay? So, the soluble fibers, they are found mostly dun sa mga oats, barley, and beans. And soluble fibers also encourage the growth of the good bacteria sa ating digestive tract. Kaya sila yung tinatawag na prebiotics, yung mga soluble. Okay? And ano nga ba yung benefits nito? Okay, next slide po. Prebiotics serve as food for probiotics. So, kailangan pala si prebiotics para maging successful yung gagawin din ni probiotics. Kasi siya yung yung prebiotics, siya yung pagkain ni probiotics eh. Para mas ma-enhance pa yung action ni probiotics. So, soluble fibers not only help us to fill you up, yung parang feeling of busog, but they also helps us to slow the absorption of sugar into the bloodstream. So they can help you to keep your sugar normally all throughout the day. So ito pala yung isa din na nakakatulong para maging normal ang sugar natin. And at the same time, sila din po ang nakikip ng blood cholesterol natin into a normal level or normal range. So, dahil pala ginagawa ng ng soluble or yung prebiotics, no? And in addition pa, ano pang ginagawa ng prebiotics? Ayan nga, sabi nila, they break down the good bacteria, producing compounds that promote gut health, skin health, and immune health. Ayan, so hindi lang pala sa ating digestive, pati rin sa skin and immune system. They may also help us increase ang absorption ng calcium. So guys, pag uminom tayo ng calcium, hindi lang pag uminom tayo tapos na hindi. Kailangan natin din ng prebiotics para mas magandang absorption ng calcium. Addition is that they will also relieve certain digestive problem. Ayan. So many helpful talaga si prebiotics, no? So ano ba yung mga example nito? Example ng prebiotics are bananas, onions, garlics, ayan, asparagus, tomatoes, plums, apples, nuts, soybeans, and whole wheat bread. But rather than focusing on a short list, itong mga fruits and vegetable na to, it is wise to consume a wide variety of vegetable, like fruits, beans, and whole grains, para makuha pa natin yung mga additional nutritional benefits na pwedeng may bigay nito. Okay, next. Tapos na tayo sa prebiotics. Sa probiotics naman tayo. So, ang probiotics meaning, it's promoting life. Ang probiotics yun pang meaning niya. That's why probiotics are the good bacteria. So, na kinukonsume natin from food or supplement. So, probiotics are the same bacteria na nakatira sa tiyan natin kahit nung baby pa tayo. Yun ang probiotics. Taking in probiotics, yan, dagdag na probiotics can help to balance the population of the various types of bacteria sa ating gut. Kasi nga, pwede pa rin kasing mabawasan yan. Mayroon talagang normal na good and bad bacteria sa katawan natin. Nakabalanse yan. Pero dahil nga sa maraming factors, pwedeng mabawasan yan at madagdagan yung bad bacteria. So, ang probiotics, ang gagawin niya, babalansahin niya. Magdadagdag siya ng good bacteria para mabalanse niya. Okay? So, ano ba yung benefits? Next slide po. Benefits ng probiotics. Ayan. Madami rin pong yan. Madami din pong benefits ito. Kasi nowadays nga, ang modern diet natin, ayan, abundance na tayo sa sugar and processed foods. So, ito yung pinopromote nitong sugar and processed foods is mga bacteria na hindi kailangan ng katawan natin. Kaya nakakaramdam tayo ng mga irregularities or bloatedness or pwede tayong mag-diarrhea or constipated because of our modern lifestyle. But diet rich in probiotics fiber helps to promote the right balance of bacteria sa digestive system natin. And when you consume fermented foods, ayan,
that contain live bacteria, you're introducing beneficial bacteria na directly dun sa digestive tract natin. And aside from the effects of the intestinal health, ang probiotics po natin, it enhances also the body's immune response. O talagang si prebiotics sa si probiotics, connected siya sa immunity natin. It also help us to reduce blood cholesterol level. Meron din siyang malaking role sa cancer prevention. And also, na-maintain din niya, nakokontrol din niya ang blood pressure natin at mas maging maganda ang ating mood all throughout the day. So ano pa ba yung mga iba pang benefits ito? Ayan, restores balance of the gut bacteria, magiging balance ang good and bad bacteria sa katawan natin. It promotes regularity, and maganda yung ating bowel movement. And also, ayun, it helps us, our immune system to be stronger. And ano ba yung mga foods na rich in probiotics? We have here the yogurt. Yun yung mga common kasi eh. Aged cheese, yung mga matagal ng mga na ferment, yung mga cheese na matagal ng na ferment. Actually, mas ano nga yun eh, mas healthier yun. And ano pa ba? Ayan nga po, yung common po na nakatira sa tiyan natin na bacteria, na good bacteria, is what we call the Lactobacillus acidophilus. Hindi na kailangan i-memorize yan. Importante meron tayong good bacteria dapat, di ba? Nakikita ito sa mga yogurt usually, yung ganong klase ng bacteria. So, ano pa ba yung beneficial na makukuha natin sa probiotics? Yan, fermented foods. Yan, pag may kayo sa mga kimchi, sa mga pickles, sa mga olives, ayan, matataas po ito sa sa probiotics component. Fermented soy products tulad ng miso and tempeh. Yan, sa mga Japanese foods. Cultured non-dairy yogurts, yan yung sabi ko kanina na Lactobacillus acidophilus. Yan yung mga content ng yogurt. And other foods na meron siyang parang na-fortified siya with probiotics tulad ng cereals and protein bars. Actually, sa ibang bansa, nakikita ko na to yung mga tsaa, mga tea na meron siyang probiotics, mga protein bars na meron na siyang additional na probiotics. Nilalagay na nila doon sa mismo mga products, yung mga probiotics or yung mga good bacteria na yun. Okay? So, okay, next slide po. So, let me address some frequently asked questions related to prebiotics and probiotics. So, number one question ng karamihan, should you take prebiotics and probiotic supplements, sabi dito. So, bakit nga pa kailangan natin uminom or mag-take nito? Eh, kung meron naman tayong good and bad bacteria na usually sa tiyan natin. So, ang mga adults kasi, di ba sabi ko kanina nga, may tendency pa rin na mabawasan yung mga good bacteria at mas tumami yung bad bacteria because of our modern lifestyle. Yung mga kinakain natin, sila kasi yung nagpapa-imbalance. Sila yung hindi nagpapabalanse ng maayos sa ating good and bad bacteria, yung modern lifestyle natin. So, dahil sa busy lifestyle natin, yun nga, we go super on the go tayo dapat na kung sa tutusin hindi na natin nakakain yung enough fiber na kailangan natin, yung fruits, vegetable and whole grain na kailangan natin na kinakain para ma-achieve yung normal na good and bad bacteria na kailangan ng katawan natin. Okay? So, you need to regularly na kumakain itong mga probiotics and prebiotics. Actually, wala pa rin. Ayan. So, thank you. Ayan, sa pag-unmute natin. Ayan. So, fiber supplements that contain both soluble and insoluble fibers along with probiotic supplements can help also to fill yung gaps na kailangan natin. Number 2 question. Ayan po. How long does it take to notice changes sa ating katawan? Ayan. Paano nga ba? When adding fiber supplements to your diet, you may notice changes in your bowel function in just a couple of days. With probiotic supplement, a lot depends on the strain of the probiotics. So, depende pa rin daw sa probiotics na ilalagay mo. Yung quality ng supplement and yung dose or yung simply to support your general health, in which case, it may be weeks to months para mag-take effect. Number 3, how often should you take the supplement? Should I worry about taking too much? Ayan, supplements should be taken in amounts recommended on the product label. Di ba sa product label, meron yung recommended kung ilan ang inumin or intake natin, di ba? However, when starting a fiber supplement, start mo siya sa lesser. Saka siya unti-unti na patatasin mo until do sa recommended dose. Okay? Para maka-adjust ang katawan natin. Fourth question.
Next slide. When is the best time to take prebiotics? When is the best time to take probiotics? Ayan, basta importante naman dito guys, when taking supplements, we need to be consistent. So choose a time of the day when you will remember to take your supplements. You can take your prebiotics in any time with food or without food. But probiotics might be better taken on an empty stomach kasi si probiotics, hindi siya nabubuhay masyado kapag acidic yung ano natin, yung ating stomach. So mas maganda yung absorption niya at makakapunta sa small intestine kapag empty stomach. Okay? Number 5, can I take these supplements together? While it's not necessary naman po na you take it together, prebiotics and probiotic supplements at the same time, but it might make it easier to get into the habit if you do. Kasi di ba remember si prebiotics kasi siya yung nagpo-promote ng growth ng probiotics. Parang kumbaga siya yung pagkain ni probiotics. So mas okay kung pares mo silang, sabay mo silang i-intake, di ba? So para mas healthier ang ating katawan. And next slide po. And we are so and nga po, let us focus on gut health with probiotics and prebiotics. So we are lucky kasi with Herbalife Nutrition, talagang inaral nila ng mabuti yan. Kasi we have this fiber band and fiber and herbs. Sila po yung parang tinatawag na, hindi parang, sila talaga yung prebiotics. Okay? So si fiber band, iniinom yan 30 minutes before ka kumain with a full glass of water. So ang content nito is apple, acacia, orange, and oats. So talagang high in fiber. The fiber and herbs naman, iniinom mo to after mong kumain. Ang laman naman po nitong ating fiber and herbs is papaya, parsley, fennel seed, peppermint, and chamomile. So, these are the dietary fiber that supports our digestive process para mas maging healthy and para mas ma-promote pa ang good bacteria or the probiotics. And ito nga po, we have the Simply Probiotics. Guys, sabi ko nga kanina, makukuha mo ang probiotics sa mga fermented foods, sa mga yogurt, sa mga pagkain na naglagay na sila ng probiotics dun sa products na yan. Pero alam mo kung anong kakaiba kay Simply Probiotics? Take note guys, isulat nyo ito. Meron kasi siya, merong bacteria, ang tawag sa bacteria na nilagay dito sa Simply Probiotics natin is the Bacillus coagulans. Guys, kakaiba tong ating Simply Probiotics. Bakit? Di ba guys, pagtitignan nyo, sabi doon yung mga probiotics is kailangan nasa ref lang or kailangan malamig siya. Hindi dapat siya naiinitan or what. Yung ating Simply Probiotics, pwede siya sa hot, pwede siya sa cold. Kasi pwede siyang mabuhay kahit mainit or malamig ang temperatura na pupuntahan nitong ating Simply Probiotic. So, ang nakakatuwa pa dyan, wala siyang added flavors. Unlike kasi yung mga ibang probiotics, wala rin siyang added colors na artificial. Wala siyang sugar or any tawag dito, flavorings na ilalagay, wala. And take note guys, 4 kcal lang po to, 4 calories lang. Unlike sa ibang probiotics talaga is ano siya, mataas ang calories, mataas ang sugar. So, pwedeng yun kasi ang maka-apekto dun sa ano ng probiotics na i-intake natin. But the Simply Probiotics ako guys, talagang sobrang recommended ko siya sa inyo kasi talagang it delivers 1 billion of active probiotics. And take note, itong ating Simply Probiotics, it has a 70% cells survive to colonize sa ating gut. Unlike po talaga sa ibang probiotics. Kaya ito talaga yung pinakagusto ko kasi mahilig po ako sa yogurt. Pero nakita ko nga mataas ang sugar niya. So, hindi pa rin siya ganun ka okay sa ating digestive health. So, I take Simply Probiotics na pwede kong ilagay sa bag ko, on the go, na pwede mong idagdag sa mga drinks, sa shake natin, sa aloe tea natin, kahit mainit yung aloe, ay yung tea natin, pwede mong ilagay. So, very handy siya. So, we need these products para talaga mas maging balanse ang ating good and bad bacteria. Okay, so next slide po. And of course, yan nga po, all this is begin in the gut. According nga kay Hippocrates, ayan. Next slide. And by that, thank you. Kasi sabi nga dito, timeless secrets to losing weight is by improving your digestion. Start with your digestive system para ma-achieve natin yung wellness goals natin. And by that, thank you and God bless everyone. Back to you, Coach Janet.
Thank you, teacher, Coach Cecil. Grabe ang effort. Sa Bisaya pa, nangugat yun ang mga pag-explain. Pero we got it. We gets po namin yun. So, di ba, napakahirap maghanap ng good bacteria. Yun pala, nasa isang scoop lang ng ating Herbalife Probiotics. Salamat po talaga sa time nyo at sa ating lahat na nandito sa room. We are so blessed to be part of today's miracle. Madam Principal, tapos na po tayo. Bukas ulit. Bye mga kabarangay! Alright, guys. Thank you so much. Congratulations, Janet, Dorino, and Cecil. Thank you, guys. Thank you, everyone. Are you ready to reach Okay, so short lang yung music natin na. Okay. Ayan. Ayun. O, taka. Sige. Anyway, maraming salamat. At ayan, ask everyone to unmute. You guys can say thank you sa lahat ng ating mga speakers today. Alright. Wala na. Ayun. Okay. Thank you, everyone. Have a great Saturday. Mag-ready na tayo sa ating mga events. Bye! Bye-bye. Same to you.